Ang agimat, isang misteryosong bagay na mahalaga sa ating kultura. Sinasabi na ang agimat ay may taglay na kapangyarihan na kayang makapagligtas ng buhay. Samut-saring mga agimat ang makikitang sinusuot at tinitinda. Kahit sa pelikula at telebisyon, sa pamamagitan ng mga rebilya ay nagmamarka ang kahalagahan nito sa ating kultura. Dahil sa agimat, tunay na natatangi ang paniniwala at tradisyon sa isang islang napupuno ng misteryo at kababalaghan. Samahan niyo kami sa pagtuklas sa agimat ng talim. Ginagamit ang mga agimat bilang proteksyon sa kapahamakan o gamot sa mga karamdaman. Marahil, marami sa atin ang takot sa taong may agimat na nagsasalita ng Latin dahil hindi natin sila naiintindihan. Sa isla ng talim, patuloy pa rin nabubuhay ang tradisyon at paniniwala sa kapangyarihan ng agimat. Ang mga taga-isla ay pinagbubuklod ng kultura sa makalumang paniniwala at tradisyon. Ang isla ay matatagpuan sa gitna ng lawa ng Laguna. Ito ay nasa pamamahala ng probinsya ng Rizal, kung saan nahahati ito sa bayan ng Binangonan sa Kanluran at Cardona sa Silangan. Sagana ang isla sa kawayan na matatagpuan sa mga kabundukan at paligid nito. Ang pangunahing pamumuhay ng mga mamamayan ay ang pangingisda at pamamangka. Ang Barangay Rayap ang unang destinasyon sa paglalakbay upang tuklasin ang agimat. Dito matatagpuan ang isang matandang kilala sa paggamit ng agimat. Siya ay si Pedro Bonifacio. Kilala si Pedro Bonifacio sa tawag na Lolo Pedring. Gumagamit siya ng mga medalyon at isang lumang aklat ng mga dasal para sa kanyang panggagamot at mabisang paggamit ng agimat. Alam mo ito, may alanganin pa ako. Hindi pa ako tunay na binata ng pamana sa akin. Hanggang ngayon ay nasa akin pa rin. Maingat ako. Binabalutan ko pa nga ng silutin yun. Nawala na yung silutin. Si Lolo Pedring ay halos buong buhay nang gumagamit ng agimat at mga dasal. Posible bang mawala ang kultura ng agimat sa isla? Sa Barangay Banaba, makikita ang isa sa mga pook kung saan nagpapatunay na ang agimat ay nakaukit sa kultura ng isla. Si Ludi Funilas o si Tatay Ludi ay isa sa pinakabatang nagtataglay ng agimat. Ayon sa kanya, ang ginagamit lamang niyang kapangyarihan ng agimat ay base sa Diyos. Ginamit ko yung lihim na kapangyarihan alang-alang sa kaligtasan ng taong ito. Sa bandang ulit. Kung totoong mga dasal sa Panginoon ang ginagamit upang bumisa ang agimat, sinubukan ng aming direktor MNT, ng isang taga-isla ang pag-testing ng agimat. MNT, UUN. Isang Latin na orasyon ang dinasal ni Tatay Ludi sa mga bubog. Sige. Ipinakita ni Tatay Ludi ang isa sa mga lugar kung saan nagaganap ang testingan ng agimat. Dito yung sinasabit ang medalyan. Tapos tinitira nilang ganyan, malapitan. Mga 3 taon na siguro itong hindi na... Ito ang bala. Hindi, ito yung malaro na nagtitestingan dito. Ito yung malaro sila nagsasabi dito ng medalyan. Wala na sa ibang lugar na sa ibang lugar na nakatira.
Pero dito, tatad ng bahala ito pagka mahal na araw. Kaya lang, mga matatagal na silang hindi umuwi, hindi sila nakakapag-testing ngayon. Sa kabayanan na sila nakatira. Karamihan ng mga agimat ni Tatay Ludi ay nawalan na ng bisa o tuluyan ng nawala. Tulad din ng mga nagtetestingan sa puno ng mangga. Unti-unti nang naglalaho ang mga ito sa paglipas ng panahon. Sa barangay Tabon, mainit. Naninirahan ang huling may tangan ng agimat na aming sinadya na si Raul Funilas, ang nakatatandang kapatid ni Tatay Ludi. Siya ay isang tanyag na manlililok sa ating bansa. Kabilang sa kanyang mga obra, ang Machete. At sa Isla ng Talim, siya ay may bansag na Tata Raul kung saan nakilala siya sa paggamit ng mga agimat. Ang may tangan ng agimat ay may hangganan rin. Upang hindi tuluyang mawala, kailangan nilang isalin ito sa tingin nilang karapat-dapat. Ako, mayroon akong napupusuan sa apo ko na siguro lihim kong isasalin sa kanila at tatandisin ko yung kalooban nila at pipiliin ko talaga yung karapat-dapat. Kasi ayaw ko rin mawala ito na bagaman, sabi ko nga siya, mayroong hadlang sa pamumuhay. Pero nalalaktawan ko yan Sikat na taong may natatagong kakaibang kakayanan. Isa si Tata Raul sa mga taong naniniwala at gumagamit ng agimat hanggang sa ngayon. Si Natividad A. Husay, isang sociologist at profesor, ay nagbigay ng kanyang kaalaman sa agimat at pagiging bahagi nito sa kultura ng talim. Sa talim, unti-unti makakakita ka ng matatanda na may bit-bit pa rin talim. Pero, unti-unti nawawala. Akit? Kasi, may responsibilidad ng isang may bit-bit na agimat Hindi mo basta, oy, may agimat ako. O mga kaibigan, may agimat ako, kailangan maniwala kayo. You have a responsibility towards that thing. You have a responsibility to take care of that thing. At para maging gumana yon, kailangan mo pag-ingatan yung pagtitiwala sa iyo nung naglipat sa iyo. Sa talim, meron pa naniniwala. Sa talim, meron pang agimat. Marahil ang mga agimat sa Isla ng Talim ay nangingibabaw ang katang-isip at nabibilang lamang ang katotohanan. Marahil ang mga agimat sa Isla ng Talim ay nangingibabaw ang katang-isip at nabibilang lamang ang katotohanan. Ngunit hanggat may naniniwala, ito ay patuloy na mananalaytay sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit hanggat may naniniwala, ito ay patuloy na mananalaytay sa kasaysayan ng Pilipinas. At sa bawat pag-agos ng tubig na nakapaligid sa talim, matatangay din ba ang kani-kanilang mga agimat?